everyone! Welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. Please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. So, pasensya na po kayo. Siguro naririnig niyo merong thunder. Maulan po kasi dito sa amin ngayon. So, guys, yung pag-uusapan po natin, meron kasing isang follower na nag-comment sa aking video or sa aking YouTube na, Ma'am, na-suspended po yung passport ko. Waiting po ako 1 year and 7 months na po at hindi pa nila na-release. So, up until now po ay naghihintay pa din po siya. And madami din pong nag-comment, nagtanong kung kailan po or how long po yung paghihintay nila para ma-approve or ma-cleared yung suspension ng passport nila. Especially po yung mga tao or mga applicant na nagmamadali po kasi meron na silang flight, ganito, ganyan. Guys, sa lahat po na nagtanong kung ilang months ang kailangan ninyong hintayin para ma-clear po yung suspension ninyo, ay hindi ko po alam. Kasi, alam niyo po yung pinakamahirap po sa lahat ay ang suspension. Bakit? Kailangan niyo pa po kasi mag-submit ng documents na required ni DFA. After nyo po mag-submit ng documents na required ni DFA, ay kailangan nyo pong maghintay for clearing. After po nila ng clearing, ay kailangan po nilang, that's the time na po na either i-approve kayo or i-disapprove kayo. Alam nyo po yun? It's a long process po kasi, kaya nga po, yung ina-advise ko po talaga is, kapag kayo po ay meron ng passport, wag po kayong mag-new applicant. Even your passport is 20 years expired na 15 years expired, wag po kayong mag-new applicant kahit hindi nyo na po alam yung passport number ninyo. Please, mag-renew po kayo ng renewal of passport, or kung nawala man, mag-renew po kayo ng renewal of lost passport. Kasi yun po ang pinaka-importante na hindi kayo masuspended. Tapos, make sure guys, na lahat ng documents ninyo na dadalhin doon sa DFA ay original. Kasi number one reason din po na masususpended or ma-hold yung application ninyo if gumagamit po kayo ng fake na documents. Madami pong victim, especially for postal ID. Kaya nga po hindi na sila tumatanggap ng postal ID ngayon. Kasi nga po itong kababayan din natin ay mapagsamantala. Ewan ko ba bakit? Tapos nalalagay po sa alanganin yung mga applicant natin. Please wag nyo naman po yung gawin kasi naghahanap buhay din po yung mga kababayan natin. Kailangan din po nilang umalis ng bansa kasi kailangan nilang magtrabaho or meron silang family sa ibang bansa or hindi natin alam. Huwag nyo pong pagsamantalahan yung kakayahan nila maka-afford magbayad for assistance. Kasi napakahirap po kapag sila po ay masuspended. Tapos naman guys, yung next naman is, dapat, if ever na gumamit kayo ng fake identity dati, hindi ko alam kung ano po yung dapat ninyong gawin. Kasi for sure, fake identity is a big crime. Siguro kailangan ninyong mag-call muna sa DFA for advice. Kasi meron naman silang advice, meron naman silang customer service or hotline na pwede nyong tanungin kung ano yung dapat ninyong gawin. And isa pa pong paalala, pag once po, kasi may mga cases po kasi na na-approve na po yung passport nila, tapos nakakatanggap po sila ng email, sinasabi na hino-hold yung passport nila kasi nakikitaan ng discrepancy or medyo may anomalya, something like that. Pag once nakatanggap po kayo ng ganyan, please, sa baba po niyan, meron po silang mga requirements na kailangan ninyong isubmit. Kapag binigyan po kayo ng requirements na kailangan ninyong isubmit, please po, i-comply nyo kaagad as soon as possible. I-submit nyo kaagad as soon as possible. Magtanong din po kayo kung ilang weeks or ilang months ang kailangan ninyong hintayin para ma-approve or ma-cleared yung record ninyo. Kasi yun po ang pinaka-importante. Huwag po kayong
mahiyang magtanong kasi yun po yung solusyon sa mga problema. Kailangan po talaga natin magtanong para maliwanagan yung pag-iisip natin at hindi tayo mag-overthink. Pasensya na kayo kasi Bisaya ako. Kailangan ko lang magtagalog kasi para po hindi po kasi lahat ng tumitingin ng aking YouTube channel ay Tagalog or Bisaya, kundi mix po kasi. So Tagalog is the one that I am using po. And then, ano pa ba yun? Yeah, kailangan nyo pong i-comply. Para naman po sa lahat na hindi nakatanggap ng email pero wala pong requirements, please call DFA hotline. Tanungin nyo po ano yung problema kasi nasa system naman nila yan. I know, mahirap po silang tawagan, mahirap po silang kontakin, but please, keep on trying. Sasagot naman po sila. Syempre, madami po kasi applicant. Hindi lang din po kayo. Sa dami po ng applicant, sa dami pong tao na nasuspended, sa dami pong cases na kagaya ninyo, of course, hindi po nila yan basta-basta makikleared, basta-basta maaasikaso. So, kailangan po ng follow-up. Kung i-follow up ninyo palagi, it means po, yung yung record po ninyo is always on the top. Kapag pinabayaan po ninyo, ay hindi talaga kayo mariretrieve niyan. Kasi ganyan yung usually pinapabayaan lang, naghihintay ng update, no. Ako po kasi kapag meron pong problema konti, always follow up. Halimbawa po, hindi makatanggap ng reference number confirmation after magbayad. Kailangan mo hintayin ng 72 hours. Kapag 72 hours wala, tawag ka po ulit. Tawag ka po sa hotline. Kapag wala pa din, tawag ka po sa hotline. Kapag wala pa din, tawag ka na naman ulit. Hanggat po matanggap mo yung kasagutan or hanggat po matanggap mo yung confirmation number ng iyong appointment. So, that's my advice para po sa lahat ng nasuspended ang kanilang passport. I know this, itong follower ko ay gusto niya makakuha ng passport but wala po siyang magawa kundi maghintay. Especially po, nasa sistema po tayo na slow. So, hindi po natin yun ipagkait na very, very slow po yung system natin. And it takes time po para ma-process yung mga pending transaction. So guys, if you have some questions, please leave your comment down below. Kung kailangan nyo humingi ng hotline number ni DFA, you can search it in Google naman. Kung kailangan nyo ng information, you can go to dfa.oka.ph. Lahat ng information ay nandun. Kung kailangan nyo talaga ng, email, nandun din po. Lahat po ng information ay nandun sa dfa-oka.ph. And hotline number is nasa Google. So that's it guys. Thanks for watching. Goodbye.